Ano ang nakasulat sa liham na isinulat ng isang ulila kay Manny Pacquiao? Isang ulila ang sumulat ng liham kay Manny Pacquiao. Nang basahin niya ang liham, hindi niya mapigilan ang luha. Ang nangyari pagkatapos ay hindi mo inaasahan. Hindi ito simpleng charity. Hindi ito simpleng tulong. Ito ay isang bagay na mas malalim pa, mas personal pa, mas nakakaantig ng puso. Manatili ka rito dahil ang kwentong ito ay magpapakita sa iyo kung paano ang simpleng sulat ng isang bata ay maaaring mag-transform ng buhay. Kung paano ang words na galing sa puso ay walang kapalit sa poder. At kung paano ang compassion ng isang tao ay maaaring mag-create ng lifetime impact. Handa ka na ba sa kwentong ito na magpapahagulgol sa iyo dahil sa pure innocence at desperate hope? General Santos City, taong 2023, ang lungsod na tinawag na tuna capital of the Philippines. Pero higit pa doon, ito ay hometown ni Manny Pacquiao. Ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang journey from poverty to greatness. Ang simbolo ng pag-asa para sa millions na mahihirap. Sa isang squatters area sa periphery ng lungsod, may maliit na bahay. Hindi talaga bahay, more like shack. Yero ang bubong, plywood ang dingding, walang proper flooring, hindi connected sa water system, walang electricity na legal, nakikikabit lang sa kapitbahay. Sa loob ng shack na ito nakatira ang 3 bata, magkakapatid. Ang eldest ay si Angelo, 13 taong gulang. Ang middle ay si Maria, 11 taong gulang. Ang youngest ay si Jose, 9 na taong gulang, walang magulang, orphans. Ang tatay nila ay namatay 3 years ago, construction worker, nahulog mula sa building na kinokonstruksyon. Instant death, walang insurance, walang compensation. Ang pamilya ay naiwan sa extreme poverty. Ang nanay naman ay namatay a year ago. Tuberculosis. Walang pambili ng gamot, walang access sa proper medical care. Nagsuffer ng months bago pumanaw. Ang mga bata ay witnessed ang agony. Ang trauma ay deep. Pagkatapos ng death ng nanay, technically ay dapat i-turn over sila sa DSWD. Ang sistema ay ganun. Mga orphans ay dapat ma-place sa institutions or foster care. Pero ang 3 bata ay nag-resist. Ayaw nilang ma-separate. Ang bond nila ay everything, ang only family na natitira. Nag-decide si Angelo, kahit bata pa, na mag-take ng responsibility. Siya ay mag-aalaga sa mga kapatid. Sila ay mag-stay together sa shack na ito, sa community na ito, kahit gaano kahirap. Ang survival nila ay through various means. Si Angelo ay nag-work as assistant sa fish market, nag-carry ng boxes, nag-clean ng floors. Ang bayad ay minimal, mga 100 pesos per day, depende sa dami ng work. Si Maria naman ay nag-help sa labandera sa community, nag-fold ng damit, nag-deliver. Ang bayad ay food minsan o kaunting pera, enough lang para mag-contribute. Si Jose, kahit bata pa, ay nag-collect ng recyclables, plastic bottles, cans, cardboard. Ang proceeds ay konti, pero every peso ay nag-matter. Ang combined income nila ay barely enough. May mga araw na isang beses lang sila kumakain. May mga araw na wala talaga. Ang pagkain na nakukuha ay usually leftover na binibigay ng charitable neighbors o pagkain na mura na sa palengke. Ang schooling ay challenge. Technically, enrolled sila sa public school, pero ang attendance ay sporadic kasi kailangan mag-work para kumain. Ang priorities ay survival first, education second. Pero si Angelo ay may dream. Gusto niyang tapusin ang school. Gusto niyang mag-college. Gusto niyang maging engineer para ma-lift ang pamilya out of poverty, para ma-provide ng better life sa mga kapatid. Ang dream ay clear. Pero ang path ay halos impossible. Ang role model niya ay si Manny Pacquiao, natural. Anak din ng Jensan, galing din sa extreme poverty. Nag-succeed through boxing. Naging inspiration ng millions. Kung kaya ni Manny, baka kaya rin niya. Ang logic ay simple. Ang hope ay powerful. Nag-research si Angelo tungkol kay Manny.
through free internet sa library, through stories na narinig niya. Nalaman niya na si Manny ay may programs, may foundations, nag-help sa mahihirap, nag-sponsor ng scholarships, may feeding programs, may livelihood assistance. Nag-spark ang idea, paano kung magsusulat siya kay Manny, paano kung mag-reach out siya, paano kung mag-try siya na humingi ng tulong. Hindi directly, kundi through sincere letter, sharing ng story nila, hoping for consideration. Ang idea ay simple, pero ang execution ay challenging. Paano niya aabutin si Manny? Hindi niya alam ang address, hindi niya alam ang contact details. Ang public personas ay usually filtered through staff, through gatekeepers. Ang probability na maabot si Manny mismo ay low. Pero nag-decide si Angelo na mag-try, wala naman mawawala. Ang worst ay hindi mabasa, pero ang possibility na mabasa, ang possibility na mag-respond, ang possibility na tumulong, yan ang nag-drive sa kanya. Nag-prepare siya, nag-collect ng papel. Regular paper lang, walang pambili ng stationery, nag-borrow ng ballpen. Nag-sit siya sa maliit na mesa nila, under dim light ng ilaw na nakikikabit, at nag-start siyang magsulat. Ang letter ay hindi polished, walang perfect grammar, may spelling errors. Pero ang sincerity ay undeniable, ang emotion ay raw, ang honesty ay brutal. Nag-start siya, Dear Idol Manny Pacquiao. Ang salutation ay simple pero loaded. Ang word na idol ay nag-carry ng admiration, ng respect, ng aspiration. Nag-continue siya. Ako po si Angelo, 13 taong gulang. Nakatira po kami sa squatters area dito sa Jensan. Kasama ko po ang 2 kapatid ko. Orphans po kami. Ang introduction ay straightforward, walang drama, just facts. Pero ang facts ay already heavy. Sinulat niya, ang tatay ko po ay namatay 3 years ago. Accident po sa construction site. Ang nanay ko naman ay namatay last year. Sakit po, TB. Walang pambili ng gamot. Ngayon po kami 3 na lang. Nag-aalaga ako sa mga kapatid ko. Ang narrative ay chronological, clear, painful. Ang reader ay mabilis na makaka-connect sa struggle. Nag-continue si Angelo. Idol Manny, mahirap po ang buhay namin. Ang trabaho ko po ay sa fish market. Helper lang po. Ang kapatid ko na si Maria ay nagtutulong sa labandera. Ang bunso naming si Jose ay nagko-collect ng basura para ibenta. Ang kita namin po ay kulang. May mga araw po na walang pagkain. May mga araw po na umiiyak ako kasi hindi ko alam paano kami kakain kinabukasan. Ang details ay specific, vivid. Ang reader ay maiisip ang daily struggle, ang desperation, ang hopelessness. Pero nag-shift ang tone. Pero Idol Manny, hindi po ako sumusuko. Nag-aaral pa rin po ako kahit hirap. Ang pangarap ko po ay maging engineer. Gusto ko pong makapagtapos para matulungan ang mga kapatid ko, para makagawa ng matinong bahay, para hindi na kami maghirap. Ang hope ay nag-shine through, ang determination ay evident, ang dreams ay clear. Hindi siya nagas ng charity lang, nag-express siya ng ambition, ng willingness to work. Sinulat niya pa, Idol Manny, ikaw po ang inspiration ko, galing ka rin po sa hirap, pero nag-succeed ka po, naging world champion, naging senador, naging blessing sa maraming tao. Ang kwento mo po ang nagbibigay sa akin ng pag-asa na kahit mahirap, may chance pa rin. Ang connection kay Manny ay personal, hindi random celebrity, kundi someone na nag-represent ng possibility, ng hope, ng proof na ang poverty ay hindi permanent sentence. At dito, nag-transition si Angelo sa request pero hindi demanding, humble. Idol Manny, kung may oras po kayo, kung may paraan po, sana po ay matulungan ninyo kami. Hindi ko po alam kung ano ang pwedeng gawin ninyo. Baka po may scholarship program, o baka po may trabaho para sa akin na mas okay ang bayad, o baka po may paraan na matulungan ninyo kami na makapag-stay, na magkakasama ang magkakapatid. Kahit ano po, kahit konti lang, malaking tulong na po sa amin. Ang request ay general, hindi specific. Nag-leave siya ng room para kay Manny na mag-decide. Ang approach ay respectful, hindi entitled. Nag-close siya ng letter.
Idol Manny, salamat po sa oras na binigay ninyo sa pagbabasa ng letter na ito. Kahit hindi po kayo makatulong, okay lang po. Ang pag-share ko lang po ng kwento namin ay enough na. Salamat po sa pag-inspire sa amin. God bless you po. Angelo, ang closing ay gracious. Walang pressure, puro gratitude lang. Ang character ni Angelo ay nag-shine through sa words. Nag-fold siya ng letter, nag-place sa envelope. Regular lang, walang fancy, nag-write sa labas para kay Manny Pacquiao. Ang challenge ngayon ay delivery. Paano aabutin? Nag-research siya. Nalaman niya na si Manny ay may office sa Jensen, bahay-bahay type, hindi formal office building. But staff ang nandoon. Nag-handle ng local concerns. Nag-decide si Angelo na personal delivery. Naglakad siya from squatters area to the office. Mga 1-hour walk, mainit, pagod. Pero determined. Nag-arrive siya sa office. May gate, may guard. Nag-approach siya. Humble. Nag-explain na may letter siya para kay Sir Manny. Pwede bang i-deliver? Ang guard ay skeptical initially. Maraming tao ang nag-attempt na mag-reach out. Ang procedure ay usually i-receive ang letter pero walang guarantee na mababasa ni Manny mismo. Ang volume ng requests ay high. Ang filtering ay necessary. Pero may something sa mata ni Angelo, ang sincerity, ang desperation, ang innocence, ang guard ay nag-soften. Sinabi niya, okay son, I'll make sure na maabot ito sa staff, pero hindi ko mag-guarantee na mababasa ni sir mismo ha. Nag-thank si Angelo, sincere, hopeful. Nag-iwan ng letter, nag-walk back home. Ang heart ay mixed, hope at doubt, excitement at realistic expectation na baka walang mangyari. Ang letter ay nag-travel through bureaucracy, nag-receive ng staff, nag-pile sa stack ng incoming requests, hundreds of letters per week. Ang system ay overwhelming, ang triage ay necessary. Pero sa batch na kasama ang letter ni Angelo, may staff member na mas thorough, si Grace, long-time employee. Ang heart niya para sa work ay hindi mechanical, kundi personal. Nag-take siya ng time to actually read some letters. Hindi lahat, but random samples para ma-feel ang pulse ng requests. Nag-pick up siya ng letter ni Angelo. Random choice, nag-open. Nag-start basahin. At sa first few sentences pa lang, nag-stop siya. Ang story ay nag-grab ng attention niya. Nag-continue siya basahin. At sa end, nag-decide siya. This letter needs to reach Sir Manny personally. Nag-set siya ng letter sa special pile. Ang pile na para sa urgent or particularly moving cases. Ang pile na personally reviewed ni Manny when time permits. Ilang araw later, si Manny ay nag-visit ng office. Routine check. Nag-review ng pending matters. Si Grace ay nag-approach. Nag-hand over ng special pile. Sinabi niya, Sir, mga letters po itong particularly moving. Baka po gusto ninyong basahin personally. Nag-take si Manny, nag-sit, nag-start mag-review. Ang first few letters ay standard. Requests for financial help, medical assistance, livelihood, valid lahat, pero somehow standard sa format. Then nag-open siya ng letter ni Angelo, nag-start basahin. At dahan-dahan, ang facial expression niya ay nag-change. Mula neutral to engaged, mula engaged to emotional. Ang bawat line ay nag-hit sa puso niya. Nag-finish siyang basahin, nag-pause, nag-hold ng letter. Ang thoughts ay nag-process, ang memories ay nag-flashback. Nag-remember siya ng sariling childhood, ng poverty, ng struggles, ng desperation. Ang parallel sa story ni Angelo ay striking. Nag-call siya kay Grace. Sinabi niya, Grace, ang letter na ito. Sino ang sender? May contact details ba? Nag-check si Grace. Walang phone number, walang email, just name. Angelo, general location, squatters area, not specific enough. Sinabi ni Manny, find him. Gamitin ang network natin. Ang description sa letter ay enough. Squatters area, 3 orphans, fish market worker, specific enough yan. Find him. Kailangan kong makausap. Ang urgency sa boses ni Manny ay unusual. Si Grace ay nag-move immediately, nag-mobilize ng staff, nag-reach out sa barangay officials, nag-ask ng tanong. Sino ang 3 orphans na nag-fit sa description? Ang community ay small. Ang word ay nag-spread fast. Kilala si Angelo, kilala ang siblings niya.
Ang situation nila ay alam ng many. Within hours, nag-identify, nag-locate, nag-coordinate. Ang staff ay nag-visit sa shack. Nag-approach kay Angelo. Sinabi nila na si Sir Manny ay gustong makausap siya in person as soon as possible. Nag-shock si Angelo. Hindi niya inasahan. Ang letter ay sobrang recent lang, days ago lang. Ang response ay impossibly fast. At personal pa, hindi lang form response, kundi actual meeting. Nag-agree siya, nervous, excited, hindi niya alam kung ano ang i-expect, pero willing, hopeful. Ang meeting ay nag-schedule sa office. Same day pa, ang urgency ni Manny ay unusual pero understandable based sa impact ng letter. Nag-prepare si Angelo. Walang special clothes. Ang pinaka-okay niyang shirt ay nagsuot niya. Faded, may butas. But pinaka-maayos na meron siya. Nag-walk siya to office kasama ang dalawang kapatid. Hindi sila mag-separate. Nag-arrive sila. Ang staff ay welcoming, nag-guide sa loob. At doon naghintay si Manny, standing, ready to greet. Nang pumasok ang tatlong bata, nag-freeze si Manny for a moment. Ang visual na nakita niya ay powerful. Tatlong maliit na bata, obviously malnourished, obviously struggling, pero ang mata nila ay may spark, hindi pa totally defeated. May hope pa. Lumapit si Manny, nag-kneel para mag-eye level, nag-smile, warm, genuine. Sinabi niya, Angelo, ikaw ba yung nagsulat sa akin? Nag-nod si Angelo, shy, overwhelmed. Sinabi niya, opo idol, ako po. Nag-extend si Manny ng kamay. Handshake. Salamat sa letter mo. Ang words mo ay na-touch ang puso ko. Nakita ko ang sarili ko sa kwento mo. Alam ko kung ano ang feeling. Alam ko ang struggle. Ang validation na yon ay nag-mean so much kay Angelo. Ang idol niya ay nag-understand, nag-relate, hindi distant, kundi connected. Nag-invite si Manny na maupo. Nag-sit sila lahat, nag-o-offer ng snacks. Ang tatlong bata ay hesitant initially, pero nag-accept. Obviously hungry, ang appetite nila ay telling. Nag-start ang conversation, hindi interrogation, kundi dialogue. Nagtanong si Manny ng details, ang daily routine, ang challenges, ang dreams. Nag-listen siya intently, no distractions, full attention. Nag-share si Angelo. More details pa kaysa sa letter. Ang Maria at Jose ay nag-contribute din. Ang picture ay nag-complete. Ang situation ay crystal clear. Severe poverty, but admirable resilience, strong family bond. Nag-observe si Manny, ang responsibility na shoulder ni Angelo ay beyond his age. Ang maturity niya ay forced, ang childhood niya ay stolen, but ang spirit niya ay hindi broken. Impressive, inspiring. After extensive conversation, nag-decide si Manny. Sinabi niya, Angelo, Maria, Jose, tutulungan ko kayo, hindi lang one time, kundi comprehensive, long term. Ang tatlo ay nagulok sa kanya, hope mixed with disbelief. Totoo ba? Nag-explain si Manny ng plan. Una, housing. Lilipatin niya sila sa decent house, hindi mansion, but solid structure, safe, clean, may proper utilities. Pangalawa, education. Full scholarship para sa tatlo. Through college kung gusto. Pangatlo, monthly allowance para sa daily needs, para hindi na kailangan mag-work ng Angelo at Maria at Jose habang nag-aaral. Ang package ay comprehensive, overwhelming. Ang tatlo ay nag-start umiiyak, hindi dahil sad, kundi dahil relieved, grateful, hopeful. Pero nag-add pa si Manny. Sinabi niya, at Angelo, specific sa'yo, since gusto mong maging engineer, mag-provide ako ng additional support, tutoring, mentorship, equipment, lahat ng kailangan mo para ma-achieve ang dream mo. Pero may condition. Nag-pause. Ang condition ay concerning sa tatlo. Ano kaya? Sinabi ni Manny, ang condition ay simple. Pag nag-succeed ka, pag naging engineer ka na, pag nakakuha ka na ng okay na work, tutulungan mo rin ang iba, ipapasa mo ang blessing. Yan lang ang hinihingi ko. Ang condition ay hindi burden, kundi honor, privilege, responsibility. Si Angelo ay nag-nod eagerly. Opo, idol. Yan po talaga ang balak ko. Tulad ninyo po, gusto ko ring maging blessing sa iba. Ang sincerity ay obvious, ang commitment ay genuine.
Ang cycle ng generosity ay secured. Alam mo, habang sinusulat ko ang kwentong ito, nag-realize ako kung gaano ka-powerful ang simple act of writing. Ang paglalagay ng feelings into words, ang courage to reach out, ang hope despite odds. Kaya nagsulat ako ng isang special ebook na tinatawag kong Ang Mga Panalangin ng Isang Kampeon. Naglalaman ito ng mga panalangin specifically designed para sa mga taong nag-struggle. Prayers para sa hope sa gitna ng hopelessness. Prayers para sa courage to reach out when pride says hide. Prayers para sa provision when resources are depleted. Prayers para sa strength to continue when exhaustion says quit. Bawat panalangin ay rooted sa faith na ang Diyos ay nakakakita, nakikinig, nag-respond. Hindi always sa timeline natin, pero always sa timing niya. Kung ikaw ay nag-struggle ngayon, kung feeling mo ay walang way out, kung nag-need ka ng spiritual support, ang ebook na ito ay para sa iyo. Hindi ito magic solution, pero ito ay spiritual companion na mag-strengthen sa journey mo. Ang link ay nasa description ng video at sa first comment na nakapin. Ang price ay accessible, minimal, para available sa lahat regardless ng economic status. Kunin mo. Basahin, pray the prayers, at trust na ang Diyos ay may plan, may provision, may miracle para sa iyo. Dahil kung si Angelo ay nag-experience ng breakthrough sa simple letter, ikaw din ay pwedeng mag-experience ng breakthrough sa prayer, at faith, at action. Balik tayo sa kwento. Ang implementation ng plan ay immediate, hindi delayed, hindi bureaucratic, kundi action-oriented. Si Manny personally ay involved, hindi pure delegation. Ang first step ay housing. Nag-identify ng available unit sa decent compound. Hindi luxury, pero comfortable, safe. May 2 bedroom, living room, kitchen, bathroom with proper fixtures, electricity, water. Ang contrast sa shack ay night and day. Ang moving day ay emotional. Ang 3 bata ay overwhelmed. Ang concept ng having proper home ay alien, but now real, tangible. Ang tears ay flowing, joy mixed with disbelief. Si Manny ay personally present, helping sa moving, walang delegation, hands-on. Ang message ay clear, you are not charity case, you are family. Ang second step ay school enrollment, immediate. Hindi next school year, kundi immediate transfer to better schools. Hindi private elite, but quality public schools na well-equipped, supported. Ang education ay prioritized. Ang supplies ay provided, bags, books, uniforms, shoes, everything. Ang 3 ay ready, equipped, empowered. Ang third step ay establishing support system. Hindi just financial, kundi holistic. May assigned social worker na regular nag-check. May tutor na nag-assist. May counselor na nag-address ng emotional trauma. Ang approach ay comprehensive, caring, sustainable. Ang Angelo ay nag-bloom sa stable environment, with proper nutrition, with consistent education. Ang potential niya ay nag-actualize, grades niya ay nag-improve dramatically, top ng class pa nga eventually. Ang Maria at Jose ay nag-thrive din. Ang confidence nila ay nag-build, ang social skills nila ay nag-develop, ang trauma nila ay slowly nag-heal through professional help, through stable environment, through loving support. Pero ang most important element ay ang relationship na nag-develop between Manny and the siblings. Hindi transactional, kundi familial. Si Manny ay regular nag-visit, nag-check personally, nag-bonding. Ang investment niya ay hindi just financial, emotional, spiritual. Nag-share si Manny ng wisdom, life lessons, values, faith. Ang mentorship niya ay beyond academics, character building, holistic. Lumipas ang years. Ang Angelo ay nag-high school, valedictorian. Ang achievement niya ay fruit ng opportunity, hard work, mentorship. Ang pride ni Manny ay obvious, vocal. Ang graduation speech ni Angelo ay dedicated kay Manny. Nag-share siya ng full story, ang letter, ang response, ang transformation. Ang audience ay moved, inspired. Sinabi niya, ang letter na isinulat ko years ago ay desperate plea.
pero naging bridge to better life. Hindi lang para sa akin, kundi para sa mga kapatid ko. At hindi ito dahil swerte lang, kundi dahil may taong nag-care, na nag-listen, na nag-act. Salamat, Sir Manny. Ang speech ay viral. Ang story ay national news. Ang message ay inspiring. Ang lesson ay universal. Don't underestimate power of reaching out. Don't underestimate power of compassion. Nag-college si Angelo, engineering as planned. Full scholarship pa rin courtesy ni Manny. Ang dream ay on track. Ang future ay bright. Ang Maria ay nag-pursue ng education course. Gusto niyang maging teacher. Ang irony ay full circle. Siya na dati ay struggling student ay ngayong aspiring educator. Beautiful. Si Jose ay interested sa business. Ang exposure kay Manny at sa operations ng foundation ay nag-spark ng interest. Ang goal niya ay mag-contribute to economic development. Admirable. Ang transformation ng tatlong bata ay testament to power ng intervention, ng caring, ng investment sa human potential. Ang ROI ay hindi monetary, kundi social, emotional, spiritual. Pero ang kwento ay hindi nag-end sa success ng tatlo, kundi nag-expand. Ang story nila ay nag-inspire ng foundation to formalize program. Ang Letters of Hope program ay nag-launch, encouraging disadvantaged individuals to write their stories. Yung selected ay tutulungan comprehensively. Ang response ay overwhelming. Thousands of letters, thousands of stories. Hindi lahat pwedeng tulungan given resource constraints. Pero ang system ng triage ay fair, transparent, needs-based. Ang hundreds of families ay nag-benefit. Ang transformation ng lives ay documented, quantified, celebrated. Ang impact ay massive, expanding. Ang media ay nag-feature, documentary ang ginawa. From letter to legacy, the Angelo story. Ang content ay detailed, following ang journey from desperate orphan to thriving young adult. Inspirational, educational. Ang international attention ay dumating. Awards, recognition, invitations. Ang Pilipinas ay proud. Ang representation nila sa world stage through story ng compassion ay positive, powerful. Pero para kay Angelo, Maria, Jose at kay Manny, ang awards ay secondary. Ang true reward ay ang relationship, ang bond, ang transformed lives, ang restored hope. Ngayon, nag-graduate na si Angelo, cum laude. Engineering degree, job offers ay marami. Ang choice niya ay deliberate. Nag-work siya sa company na may social impact, designs affordable housing, infrastructure for poor communities, alignment sa values. Ang first project niya ay special. Nag-design siya ng housing complex sa exact squatters area na dating tinitirhan nila. Ang irony ay poetic. Ang full circle ay beautiful. Ang impact ay tangible. Si Manny ay invited sa inauguration. Present, proud, emotional. Ang investment niya years ago ay nag-produce ng engineer na nag-contribute to nation building. Ang multiplier effect ay undeniable. Sa speech niya, sinabi ni Angelo, "This project is dedicated sa lahat ng mga bata na tulad namin dati, na walang pag-asa, na nag-struggle. Ang message ko is simple. Hope is real. Help is available. Reach out, write, pray, act. Ang breakthrough ay possible. Ang message ay resonant, universal, applicable sa lahat regardless ng specifics ng situation. Ang principle ay same, faith, hope, action. Isipin mo ngayon, may problema ka ba na feeling mo ay walang solusyon? May struggle ka ba na para sa iyong insurmountable? Ano ang ginagawa mo? Nagstay ka lang ba sa situation or nag-reach out ka na? Ang lesson ng kwento ay clear. Reaching out is powerful. Writing your story is cathartic and potentially transformative. Prayer is effective. Faith is foundational. But action is necessary. Combination ng lahat is formula for breakthrough. Hindi guaranteed immediate. Hindi guaranteed exactly sa form na gusto mo. Pero guaranteed na ang Diyos ay at work. Ang people na may compassionate hearts ay existing. Ang opportunities ay available. Ang question ay, will you position yourself to receive by reaching out?
Salamat sa panunood ng kwentong ito. Kung inspired ka, share mo sa iba. Lalo na sa mga nag-struggle, sa mga feeling hopeless. Ang kwento ni Angelo ay proof na ang letters ay may power, prayers ay may effect, compassion ay real, transformation ay possible. Sagutin mo sa comments, may letter ka ba sa puso mo na hindi mo pa naisusulat? May person ka ba na gusto mong i-reach out to pero nag-hesitate? Share mo. Let's encourage each other. Let's support. Let's pray. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Ang bawat kwento ay may purpose, mag-inspire, mag-transform, mag-mobilize to action. Ang buhay ay puno ng possibilities. Ang kailangan lang ay faith, hope, at courage to act. Tandaan, ang true measure ng society ay kung paano niya tinitreat ang most vulnerable, ang orphans, widows, poor, oppressed. Si Manny ay nag-demonstrate ng exemplary treatment, holistic, compassionate, transformative. Yan ang model, yan ang standard, yan ang challenge sa lahat. Ang istoryang ito ay nilikha ng AI, binuo ng independent at eksklusibo upang mag-entertain at magbigay ng values. Ang mga figure, entidad, senaryo, katotohanan at sitwasyong ipinakita ay katang-isip lamang at bahagi ng creativity ng mga mayakda.